nanibago ako sa kung ano yung pag-ugali nila kasi syempre in-check sila tas doon Arabo. Pero thanks God na kayanan ko rin. Tapos ngayon nag-renew na naman ako, pinarenew ako ng amo ko. So happy lang sa life. Thank you. Thank you. Thank you, sister. Thank you, sister. Sino pa? Sister Esperanza. Thank you, Lord. Nandito na naman po ako. Sorry, di wag sana kayo magsasawa sa pagmumukha ko. Thank you, Lord. Binabalik ko lang po ang papurit pasasalamat kay Yahweh El Shaddai. Kasi po, supposed to be today is my last day here in Hong Kong. Pero, ang sabi ko nga po, ang will ni Lord ay iba sa will natin. Nandito pa rin po ako at kasama nyo. At salamat din po kay Yahweh El Shaddai sa mga taong nag-pray at sumama po sa akin nung pumunta ako ng Putan, immigration, ang layo po, hindi ko po alam, pero thanks God talaga, iniwan ako doon nang naghatid sa akin ng messenger namin, nakauwi po ako ng safe at salamat din po kasi doon po sa immigration, tinanong ng immigration officer, bakit ang dami nyo sa bahay? Pero si Yahweh El Shaddai ay kasama natin, kaya nasagot ko po lahat yon at within 45 minutes, nakuha ko po yung visa ko at nadiretso ko sa consulate at ngayon po ay okay na po lahat. Maraming salamat, Yahweh El Shaddai. Amen. Thank you po, sister. Basta mananalig lang tayo sa ating Panginoon. Lahat ng ating pangarap sa buhay ay ibibigay ni Yahweh El Shaddai. Amen. At ngayon, hindi? May oras pa po ba, brother? Wala na. Tumayo na po tayo lahat at dadako na po tayo sa panimulang panalangin, sa panalangin ni Sister Miles, Jenny B. Prayer. Meaning prayer by Sis Mike. Sa pangunahin ng prayer natin na si Sister Jomalda. At sa paghahayag po ng mabuting balita na pangunahan po ng ating disciple preacher na si Brother Rod Banyares. At sa pagsamba sa pamamagitan ng El Shaddai Gospel Music Ministry Hong Kong Chapter. Sa pangunguna po ni Sister Miles. Jenny B. Sister Jenny B. Mga kapatid, taas po natin mga kamay. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, Amen. Amang Diyos makapangyarihan sa lahat, Yahweh El Shaddai, muli narito po kami, nagpapasalamat. Nagpupuro sa iyong dakilang pangalan sa kabutihan na patuloy mo pinagkakalob sa amin. Marami pong salamat naman sa araw na ito na kami muli mo pong tinipon upang ikaw ay aming papurihan pasalamatan. Ama, sa oras na ito, humingi po kami ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang pagkakasala, sa isip, salita at sa gawa. Dalangin po namin, Ama, na kami po hugasan mo ng kabanal-banalang dugo ng aming Panginoong Hesukristo mula ulo hanggang talampakan at patawarin mo po ang aming mga kasalanan. Lord, maraming pong salamat sa kapatawaran na iginawad mo sa amin sa oras na ito. Tinataas po namin, Ama, ang iyong banal na gawain, lalong-lalo na ang mga salitang ihayag ng aming kapatid na si Brother Rod Banyares, nawa ito'y tumimo po sa aming mga puso at misabuhay namin sa pang-araw-araw naming pamumuhay. Ganon din po, Ama, patuloy mo po kaming patnubayan sa lahat ng aming gagawin sa buong maghapon at patuloy mo pong ipagkalob sa amin ang aming mga kahilingan, nawa ito po'y aming makamit sa panahon na iyong itinakda. Ama, marami pong salamat sa araw na ito. Ikaw pong aming pupurihin pasalamatan sa Espiritu at katotohanan. Ama, wala po kaming may babalik sa ikaw ng aming taos-pusong papurit pasalamat paglawala at isang dakilang pangalan, ngayon at magpakailan pa man. Amen and amen. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Isang pinagpalang hapon po sa ating lahat. Ang lahat po ba'y pinagpala? Amen. Ngayon mga kapatid, tumayo po tayo at i-welcome po natin ang Holy Spirit.
Bawat sulong ng pusong ito, tindig ito'y luhat daig, tanging sa'yo lamang inihain. Linisin mo ako, O Panginoon, linisin mo ako. O Panginoon, linisin mo, Jesus. Bawat sulong ng pusong ito, tindig ito'y luhat daig, tanging sa'yo lamang inihain. Tindig ito'y luhat daig, tanging sa'yo lamang inihain. Tindig ito'y luhat daig, tanging sa'yo lamang inihain. Amen. Ang lahat po ba handa na magpuri sa ating Diyos na buhay? Amen. Dahil special tayo sa ating Diyos. Amen. Gawin nating papuri, bigyan natin papuri ang ating Yahweh El Shaddai. Amen po ba? Amen. Kaya ngayon, mga kapatid, patuloy natin papurihan nating Diyos na buhay. Amen. Ibigay po natin ang the best dahil tayo pa ay special sa Amen. Kanya. Amen. Galaw-galaw naman mga kapatid. Lahat ng special sumayaw. Tawa mo'y tunay na kahanga-hanga. Mula sa wala ako'y ginawa mahalaga.
ating Diyos na buhay. Amen po ba? Amen. Patuloy lang po tayong magpuri sa ating Diyos na buhay. Amen. Sabi nga po dito sa 1:15 verse 4 to 5. Manatili kayo sa akin at manatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sanga kung hindi manatili sa puno. Gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo manatili sa akin. Ako nga ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang manatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang magbubunga ng sagana. Sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Amen po ba? Amen. Patuloy tayong manatili sa ating Diyos na buhay dahil siya po ang ating puno at tayong mga sanga. Amen, po ba? Yung mga kapatid, itaas po natin ang ating mga kamay. Damin po natin ang presensya ng Diyos. Hallelujah.
Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Erkamkana Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Through your love and through the Ram, you saved the son of Abraham. Through the power of your hand, you turned the sea into dry land. Through the outcast of your knees, you are the God who really sees. And by your might, you set your children free. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Erkamkana Adonai. We will praise and
Glory to God, glory to Christ Jesus. Banal naming Diyos na nasa langit, sinasamba ka namin, pinararangalan at pinasasalamatan. Dinadakila namin, Ama, ang iyong banal na pangalan sa araw na ito. Dakilang Diyos, dalangin ko po na maluwalhati ka lagi, maparangalang ka, at maitas ka lagi namin, Panginoon. At sa araw na ito, dalangin namin na ikaw ang maitaas sa aming mga buhay. Dahil ikaw ang Diyos na makapangyarihan, Diyos na walang kapantay. At dalangin ko, Ama, na ang lahat ng nananalig sa iyo, pagpalain niyo po ang buhay, tulungan sila at patuloy na ipagkaloob ang katagumpayan. Pagpalain mo rin po ang mabuting balita na aming pong pakikinggan. Hayaan niyo po na ito ay magbigay sa amin ng kalakasan at katatagan at magdala sa amin, Ama, sa tamang buhay. Salamat, Lord, at amin ang aangkinin na sa araw na ito ay pinagpala mo na ang gawain na ito. Kaya sa iyo ang papuri, parangal at pagluwalhati sa pangalan ni Kristo Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ang Espiritu Santo. Amen and Amen. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon at iriwan sa pagdating niya. Magagalak ang aking espiritu. Kristo ay narito na, halina't ay iwasan niya. Tayo ay tutulungan niya. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na. Tanging lakas at pag-asa. Hallelujah, hallelujah. Tanging lakas at pag-asa, naririnig ko sa tuwina. Nakahandang Hallelujah, lagi ka siyang kasama sa hirapan at ginawan. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na. Tanging lakas at pag-asa. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. At basahin natin ang ating gospel sa araw na ito sa Matthew chapter 16 verse 13 hanggang sa mga sumusunod na talata. Ito po ang sinasabi ng Bible. Nang dumating si Jesus sa bayan ng Cesarea ng Filipos,
Tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan, kayo si Juan na tagapagbautismo. Sabi po naman ng iba, kayo si Elias. At may nagsasabi pang kayo si Jeremias o isa sa mga propeta. Tinanong ulit sila ni Jesus, ngunit para sa inyo, sino ako? Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, pinagpala ka, Simon, na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ng aking Ama na nasa langit. At sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbabawal mo o ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot din sa langit. At mahigpit niyang iniutos sa kanyang mga alagad na huwag sabihin kanino man na siya ang Kristo. Pagpalain ng ating Panginoon ang pagkakabasa sa kanyang mabuting balita. Mga kapatid, purihin po natin at palakpakan ang ating dakilang Yahweh El Shaddai. Glory to God. Salamat sa ating Panginoon. So, makakapo tayo at tayo po ay makinig ng mabuti sa mensahe ng Panginoon. Ang aking babahagi sa inyo is about the importance of announcing or recognizing about Jesus. So, ang kahalagahan ng pagpapahayag o pagkilala tungkol kay Jesus. So, mga kapatid, napakahalaga ang pagpapahayag tungkol sa Panginoon. Napakahalaga ng pagkilala kay Jesus. Sa gospel na binasa po natin, mapapansin po natin na dito ay nagkaroon po ng tinatawag na pagtatanong ang Panginoon tungkol sa Kanya. Sila po ay nasa lugar ng Cesarea, sabi ng ating binasa kanina. Nang dumating si Jesus sa bayan ng Cesarea ng Filipos, tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? So sila po ay dumating sa lugar ng Cesarea. Dito po ang mga tao dito ay hindi sila kumikilala sa Diyos kasi mayroon silang maraming Diyos na kinikilala. Ibig sabihin, sila po ay nakafocus sa mga Diyos-Diyusan, kung sino-sinong Diyos ang tinatawag ng mga tao sa lugar na ito. At sa lugar po ng Cesarea ay mayroon po isang lugar na ito, naibagi ko na po ito noon. Mayroong isang lugar sa Cesarea na may yungib, at doon sa yungib na yon ay mayroon doon na image po ng ang katawan o ang katawan ay ang kalahati hayop at ang kalahati ay tao. At doon sa yungib na yon ay naghahandog ang mga tao doon sa katawang tao o yung kalahati ay katawang tao at ang kalahati ay katawang hayop. So hinahandugan nila yon. Yun ay sinasamba nila. Yun ang kanilang pinaniniwalaan. Kaya sa lugar na yon, sa lugar ng Cesarea, iba-iba ang attitude ng tao, iba-ibang ugali ng tao. Lalo sa pagkilala sa Diyos, iba-iba ang paniniwala, iba't iba ang ugali. At ito ang pinaka hindi maganda, pinaka-worst sa belief ng tao. Kasi sabi natin kanina, sa bansa o sa lugar ng Cesarea, ay mayroong isang lugar na ang sinasamba nila doon at ang kinikilala at pinaniniwalaan yung ang kalahati ay tao at kalahati ay hayop. So yun ang pinaka-worst sa mga tao doon sa Cesarea kasi mas naniniwala sila doon sa kalahating hayop at kalahating tao. Hindi po maganda, ano? Parang tayo din. Mas naniniwala tayo sa kalahating tao, kalahating hayop, ano? Parang hindi rin maganda. Hindi tayo talagang naniniwala sa buong tao. Minsan, pagka sino yung mga sinungaling, mas pinaniniwalaan natin. Tama po ba? Mas naniniwala tayo sa mali. Mas naniniwala tayo doon sa mga talaga nagsisinungaling. Pero sa katotohanan, hindi tayo naniniwala. Pagkatotohanan na para bagang binabaliwala lang natin. Kaya na pinaka-worst na belief ng tao at paniniwala ng tao. Kapag mayroong mga parating na salita sa atin na walang katotohanan, mas yun ang pinaniniwalaan natin.
Pero yung katotohanan, ayaw nating paniwalaan. Kaya maraming mga mag-asawang nag-ihiwalay, marami po ang nasisirang relationship, kasi nga doon sa mga salita na walang katotohanan, kasi mas yun ang pinapanigan at pinaniniwalaan ng tao. Yung kalahating tao, kalahating hayop. Yan, parang ganun lang naman sa Cesarea. So, dito po, makikita po natin na napakahalaga ng pagbabago ng isipan ng isang tao, pagbabago ng ating belief. Kasi hindi tayo pwedeng manatili sa old belief po natin na kung ano yung ating talagang nakagis ng paniniwala, ay doon tayo mananatili. Dapat magkaroon tayo ng pagbabago ng ating mind, ng ating isipan, ng ating puso. Kasi dito po, kung babalikan natin ang ating pagbasa, sabi po ng Biblia, sa verse 13 hanggang 14, sabi doon, nang dumating si Jesus sa bayan ng Cesarea ng Filipos, tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan, kayo si Juan na tagapagbautismo. Sabi po naman ng iba, kayo si Elias. At may nagsabi pong kayo si Jeremias o isa sa mga propeta. So, sabi po ng Bible, yung pagkilala ng mga tao doon sa Cesarea tungkol kay Jesus, siya ay si Juan na tagapagbautismo. So, ibig sabihin, iniugma lang ng mga tao si Jesus kay Juan na tagapagbautismo. Pangalawa, sabi doon, sabi ng iba, kayo si Elias. Kaya, ang Panginoon ay hindi niya talaga kinikilala sa lugar ng Cesarea kasi sabi ng mga tao doon, siya si Elias. At may nagsasabing, kayo si Jeremias. At sabi pa ng ibang tao, o isa sa mga propeta. So anong ibig sabihin dito mga kapatid? Ang pagkilala ng mga tao kay Jesus sa Cesarea ay isa lamang propeta. Hindi sa kinikilala na Panginoon, hindi katulad sa atin na sa Christian, talagang ino-honor natin si Jesus. Tinatanggap talaga natin siya na siya ang ating Panginoon. Amen po ba? So, ang lahat ng nabanggit dito ay mga propeta. Sino yon? Si Juan Bautista, si Elias, si Jeremias, at sa mga sabi ba ng huli, o isa sa mga propeta. So lahat ng mga nabanggit doon ay mga propeta. At doon inihambing ng mga tao ang ating Panginoong Hesus. So ano ba yung mga propeta? Sa Old Testament, ang mga propeta, sila po yung tinatawag na mouthpiece of God. Anong ibig sabihin ng mouthpiece of God? Tagapagsalita. Ha? Tagapagsalita. Bibig ng Diyos. Sila yung mga tagapagsalita ng Diyos, mga prophet. Kaya sa Old Testament, maririnig lamang ng tao ang salita ng Diyos sa magitan ng mga propeta. Kaya pag may propeta sa Old Testament, ibig sabihin, ang sasabihin niyan ay salita ng Diyos. Hindi sila nagsasalita ng hindi galing sa Diyos. At ang sinasabi ng mga propeta sa Old Testament ay hindi po lahat maganda. For example, si Elias, sinabi niya sa bayang Israel na hindi uulan sa loob ng 3 taon at kalahati. Hindi po maganda yon. Kasi magsasuffer ang bayang Israel. Anong nangyari ngayon kay Elias? Pinersecute siya ngayon ng hari ng Israel. Kasi sinabi ni Elias, hindi uulan sa loob ng 3 taon at kalahati. Ang tanong po doon ay, bakit yon sinabi ni Elias? Kasi yon ang sinabi ng Diyos kay Elias. Hindi pwedeng pigilan ng isang propeta kung anong sinabi ng Diyos sa kanya. Kaya kung anong sabihin ng Diyos sa propeta, sasabihin ito ng propeta. Bakit? Ang prophet, ang mouthpiece ng Diyos. Amen po ba? At ang mga propeta sa Old Testament, hindi mga bulero, hindi mga man-pleaser. Na kapag kahari yung kaharap mo, hindi ka magsasalita ng against doon sa hari, hindi ka magsasalita, masasaktan yung hari kasi delikado ka. Pero si Elias, wala po siyang pakundangan kasi sinabi ng Diyos sa kanya, sinabi rin ni Elias sa bayang Israel. Kaya anong ginawa ng hari ng Israel? Hinanting si Elias. Bakit? Ang sabi ng hari ng Israel kay Elias,
Salot. Yun ang tawag kay Elias, salot. Bakit? Kasi sinasabi ni Elias yung sinasabi ng Diyos sa kanya. Kaya kapag ang isang propeta ay nagsasabi ng katotohanan, ang tawag sa kanya salot. Kasi hindi ito matanggap, masakit pakinggan. Tama po ba? Mahirap tanggapin kasi yun ang katotohanan. Bakit sinabi yun ng Diyos kay Elias? Kasi ang bayang Israel matigas ang ulo. Ayaw maniwala sa Diyos. Ayaw nilang magpakumbaba, ayaw nilang magsisi, ayaw nilang tumalikod sa kasalanan. Kaya sila po ay pinadalhan ng salot na hindi uulan sa loob ng 3 taon at kalahati na baka sakaling sa pagkakataon na yon magsisi ang bayang Israel. Magbalik loob ang bayang Israel sa Diyos. Pero anong ginawa ng hari? Pinersecute pa rin ang propeta ng Diyos. Bakit? Akala kasi ng haring ito, ang propetang ito ay hindi panig sa bayang Israel. Kasi nagsabi siya ng hindi maganda, hindi uulan sa loob ng 3 taon at kalahati. 1 buwan lang nga, hindi umulan, tuyo ng lupa, di ba? Yung 3 taon pa na hindi uulan. Kaya minsan, kapag tama ang sinasabi ng propeta, galit ang hari, galit ang tao. Tama po ba? Parang tayo, kapag totoo ang sinasabi ng preacher, galit tayo. Pero pag binubula-bula tayo, masaya tayo. Pero ang tanong, may natutuhan ba? Mas ginugusto natin yung bulahin tayo kaysa sabihin ang totoo sa atin. Amen po? Amen. Pero ang propeta ng Diyos, hindi ka bubulahin. Sasabihin sa iyo kung anong sinabi ng Diyos para sa iyo. Kasi ang Diyos hindi mambubula, ang Diyos ay totoo. Tama po ba? Ang nais ng Panginoon, pagpalain niya ang tao. Kaya nga dapat ang tao ay magkaroon ng talagang pagkilala sa Diyos. Sino ba talaga ang Diyos sa buhay po natin? Bakit may mga pagkakataon na ang tao ay hindi nagbabago? Kasi nga walang dumarating na salita para mabago ang tao. Bakit? Kasi iwas ang iwas si preacher, ayaw sabihin ang totoo. Kaya si Elias napunta sa ilang, bakit pinersecute Pagdating sa ilang, anong ginagawa ni Elias sa nanalangin? Gutom na ako, Lord. Pero ito naman ang maganda. Kat i-persecute ka, hindi ka iiwanan at pababayaan ng Diyos na iyong pinaglilingkuran. Amen po? Amen. Sabi nga ng isang narinig ko, if you are rejected, accept it. Amen po ba? Amen. At doon naman sa may mga relationship, sabi nga, if you are unloved, let go. Ba't kayo tumatawa? Habang kayo nakaupo doon kanina, dami kong binubuo na mga Sabi ko, maganda pala pag nilay ka, nakakabuo ka ng mga salawikain. Sabi ko, di mo ako si Solomon para bumuo ng mga salawikain. Pero nakakatuwa. Sabi nga, don't force yourself to someone who doesn't like you. Andyan mo ba kayo? Huwag mong isiksik ang sarili mo sa taong ayaw sa iyo. Bakit? Ayawan ka man ng iba, pero titiyakin ko sa iyo, hindi ka aayawan ni Yahweh Shaddai. Tama ba? Kaya huwag mong sabi nga dito, don't force yourself to someone who doesn't like you. Bakit mo ipipilit ang sarili mo sa taong ayaw sa iyo? Sabi nga ng Panginoon sa kanyang mga alagad, pag hindi ka tinanggap sa isang lugar, umalis ka. Pumunta ka sa lugar na doon ka tanggap. Amen ba? Kaya huwag kayong mag-alala. Buhay ang Diyos na inyong pinaglilingkuran. Alam niyo po, natutuwa ako habang nakaupo ko doon. Hindi ko alam bakit ako nakabuo ng mga ganito. Sabi niya doon,
If a door close you, hope that a new door will open to you. Open for you. Pag ang isang pinto raw, o kung pinagsarahan ka ng pinto, umasa kang may bagong pintong magbubukas sa iyo. Amen ba? If a man is cruel to you, but God is good to you. Andyan ba kayo? Ang dami ko nabuo eh. Sabi ko, ang tao ay malupit sa iyo, pero ang Diyos ay mabuti sa iyo. Kaya wala tayong dapat na ikatakot. Dapat tayo ay nag-i-enjoy. Habang tayo nabubuhay, pasayahin ang buhay. Amen ba? Pasayahin ang buhay. Huwag nating palungkutin ang ating buhay. Kaya dito, makikita po natin na itong mga tao sa Cesarea ay talagang mayroon silang yung hindi talagang pagkilala kay Jesus. Alam niyo, mahalaga na makilala natin ang Diyos para makilala natin ang ating sarili. Kasi pag hindi mo talaga kilala ang Diyos, hindi mo rin kilala ang iyong sarili. Tama ba? Sabi nga natin kanina, kapag ka may dumarating sa atin na mabibigat na pananalita, ay hindi ka na dapat nagre-react. Dapat kakaroon tayo ng pagkilala sa sarili natin. Bakit ko ito narinig? Anong purpose ng God? Bakit ito'y pinarinig sa akin? Tama ba? Tatandaan niyo po, hindi po forever kasama niyo si Brother Rod. Malay niyo, itong time ko dito sa Hong Kong, pinahintulot ng Panginoon para marinig natin ang dapat marinig. Tama ba? Kasi walang forever sa lupa. Ang Diyos lang ang forever natin. Mayroon, forever living. At mayroon pa, better living. Pero lahat ng bagay ay inaalaw ng Diyos. Kaya sabi ko po sa iyo kanina, ang mga propeta, sila yung mouthpiece ng God. Pero inihambing nila si Jesus bilang mouthpiece lang ng Diyos. Isipin nyo, si Jesus, ginawa lang ng mga tao sa Cesarea na tagapagpahayag lang ng salitang galing sa Diyos. Siya mismo ang salita. Siya mismo ang salitang nagkatawang tao. Kaya kikita natin dito ang kahalagahan ng pagkilala sa Panginoon. Kaya dapat magkaroon ng changes ang ating pagkilala kasi ito'y napakahalaga. Katulad kay Elias, hindi matanggap ng hari ang sinabi ni Elias kasi masakit para sa kanya. Kaya ano ginawa ng hari ng Israel? Tinugis kayo si Elias. Hanggang si Elias ay nakarating sa ilang gutom na, wala nang makain. Pero alam niyo po, wala mang maghatid ng pagkain sa kanya. Ang ibon, ang uwak, na itim ang kulay, maramot kaya itim. Ginamit ng Diyos, kinausap ng Diyos para maghatid ng pagkain kay Elias. Bakit? Kahit nasa ilang ka, hindi ka pwedeng gutumin ng Diyos mong pinaglilingkuran. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon ng malakas. Kaya hindi biro ang maging mouthpiece po ng God. Ngayon, wala ng propeta ngayon. Kasi ang last prophet sa Biblia ay si Juan Bautista. John is a last prophet. Wala nang sumunod sa kanyang propeta. After John, si Jesus na ang dumating. Kaya huwag kayong maniniwala na may mga propeta pa ngayon. Wala nang propeta. Ang mga preacher ngayon ay naghahayag lang sa mga ginawa ni Jesus. Kaya nga binabalikan lang natin ang gospel at sinasabi lang, pinaliliwanag lang, pinapahayag lang. Pero wala nang propeta ngayon. Nang ibig sabihin, kaming mga preacher, hindi kami mouthpiece ng God. Kami ay inuulit lang namin ang sinasabi ng Biblia. Kasi kung mouthpiece kami ng God, direct na nangungusap ang Diyos sa amin at wala kaming Bible na hawak. Amen ba? Amen. Kaya Bible lang ba ang binabasa kasi naririto na ang mga salita ng Diyos. Nasa Bible na ang kanyang mga salita.
Unlike before, na talagang walang Bible, direct ang Diyos na kumakausap sa mga propeta. Kaya noon, pag napakinggan ng mga tao ang sinasabi ng Diyos, talaga namang sila nangingimbal. Talagang hindi nila matanggap, lalo kapag nangusap ang Diyos, lalo ng panahon ni Moises. Nangusap ang Diyos sa magitan ng kulog, hindi po makatitig o makatingin ang mga tao kasi hindi nila kayang pakinggan ang sinasabi ng Diyos. Amen po. Pero pag tayo bukas ang isip, bukas ang puso, kaya yung matanggap ang sinasabi ng Diyos sa atin. So, ang mga preachers ay ginagamit lamang ng Panginoon para may parating sa atin. Ano ba dapat nating unawain? Ano ba dapat nating intindihin? Ano ba dapat natin na malaman na sinasabi ng Bible sa atin? Kaya, hanggat may preacher, sabi nga ng Biblia, o kay inam pagmasdan ang tagapagdala ng mabuting balita. Kaya dapat natutuwa kayo pag may preacher na dumarating sa inyo. Amen ba? Huwag nating gayahin ang hari ng Israel na dumating si Elias sa halip tanggapin, inusig niya. Gising ba kayo? Kaya nawa dito sa Hong Kong, pag may dumarating, dapat tanggapin nyo ng buong buo. Huwag gayahin si Akab, huwag gayahin ang hari ng Israel na yung sinugo ng Diyos sa si Elias, sa halip na ito ay kanyang ikagalak, ito ay sinugo ng Diyos sa kanya, sa bayang Israel, nagalit pa ang hari ng Israel. Bakit kasi? Akala kasi ng hari ng Israel, maganda yung sasabihin ng propeta ng Diyos. Kaya nung marinig niya na hindi magandang sinabi ng propeta ng Diyos, galit na galit ang hari ng Israel. So dapat kapag mayroon tayong mga naririnig na hindi ugma para sa iyo, kasi ang tunay na preacher ay hindi man-pleaser. Ang tunay na preacher, God-pleaser. Amen po ba? Kaya dito, pagkatapos po tanungin ang mga alagad tungkol kay Jesus doon sa Cesarea, kung anong sinasabi ng mga tao tungkol sa Kanya, sinabi ng mga alagad kung ano-ano ang sinabi ng mga tao doon. Kaya tinanong niya ang kanyang mga alagad. Sa Matthew chapter 16 verse 15, sabi dito, tinanong ulit sila ni Jesus, ngunit para sa inyo, sino ako? Ito yung mga followers na ni Jesus, yung mga disciple. Ang sabi ng Panginoon sa mga disciple, ngunit para sa inyo, sino ako? Alam niyo po, sabi ng verse 16, sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Ito yung sinabi ng isang alagad na si Pedro. Kayo po ang anak ng Diyos o kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Ang ganda ng sagot ni Peter. Sabi ni Peter, kayo po ang Kristo. So ano bang ibig sabihin ng Kristo? Pag-acknowledge kay Christ na siya yung anointed one. Pag-acknowledge kay Christ na siya yung sinugo ng Diyos. Pinili ng Diyos. Alam niyo po, napakahalaga yung pag-acknowledge na katulad kay Peter, si Peter lang nakasagot eh. Kayo ang messenger, kayo ang sinugo, kayo ang pinili ng Diyos. Kaya nakakatuwa yung alam mo, kilala mo kung sinong sinugo ng Diyos para sa iyo. Amen po ba? Alam natin kung sino ang talagang nilagay ng Diyos para sa iyo. Napakahalaga nito para sa atin. At ang sabi ni Peter, kayo ang anak ng Diyos na buhay. Alam ni Peter yung tungkol kay Jesus. At ito ngayon ang maganda. Sabi ng Bible, sinabi sa kanya ni Jesus, pinagpala ka Simon na anak ni Junas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ng aking Ama na nasa langit. Anong ibig sabihin nun, mga kapatid? Kapag mayroon tayong pag-acknowledge kay Kristo, pagkilala na siya ang talagang anointed one, siyang pinili, siyang hinirang ng ating Diyos na nasa langit, ang sabi ng Biblia, sabi kay Peter, pinagpala ka, o sabi nito, isang pagpapala
ang pagkilala kay Jesus. Kaya kapag mayroon tayong pag-acknowledge, ibig sabihin, pinagpala ka ng Diyos. Pinagpala ka ng Panginoon. Kasi kinikilala mo si Jesus. Wala namang ibang sinugo ang Ama, kundi si Jesus lang naman, di ba? Wala naman siyang tinatawag na anointed one, kundi si Jesus lang naman. Ngayon, naghihintay tayo ng ibang Kristo na paniniwalaan at pakikinggan. Ito, salita ni Kristo, ang ating pinakikinggan na kapag tuwing binabasa ang Ebanghelyo, ang napapakinggan natin ay salita ni Kristo. Kaya mapalad yung tao na kapag napapakinggan niya ang Ebanghelyo, naroroon ang kanyang pagtanggap, naroroon ang kanyang pagkilala. Kapag kinikilala natin ang Ebanghelyo, ang salita ng Diyos, ikaw ang taong pinagpala ni Yahweh El Shaddai. Amen po. Kaya sabi mo sa iyong katabi, matutuhan natin tanggapin ang Ebanghelyo. Ano yung Ebanghelyo? Mabuting balita. Good news. Dapat good news ang ating pinakikinggan at tinatanggap, hindi bad news. Amen po ba? Kasi kapag good news ang ating pinakinggan at tinanggap, maniwala po kayo, ang buhay mo magiging good. Kasi ang tinatanggap natin at pinaniniwalaan ay good. Amen ba? Kapag ang ating tinanggap at pinaniwalaan ay bad, magiging bad tayo. Kasi yun ang iyong tinatanggap at pinaniniwalaan. Kaya kung gusto natin maging good, mabuting balita ang ating tanggapin. Mabuting balita ang ating kilalanin. Kaya napakaganda na hindi man natin nakikita si Jesus personally, physically. Pero ang kanyang salita ay ating tinatanggap at kinikilala, ibig sabihin, mapalad tayo. Kayo mga tumatanggap sa kanyang mga salita, sa kanyang mga mabuting balita, yan yung mga pinagpapala talaga ng Panginoon. Kasi ang tinatanggap niya, salita ng Diyos. Kapag tinanggap mo ang mabuting balita, sabi nga natin kanina, magiging mabuti ang buhay mo. Magiging mabuti ka. At kapag naging mabuti ang iyong buhay, magugulat ka. Walang araw, walang panahon na hindi ka pinagpapala ni Yahweh El Shaddai. Bakit mabuti ang iyong tinanggap? Kaya dito, makikita natin, ang pagkilala kay Kristo ay galing sa Diyos. Kasi sabi ng Bible kay Peter, sabi dito, ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao. Kaya ang katotohanan tungkol kay Kristo, hindi nagagaling sa tao yan. Ang Diyos ang naghahayag sa atin ng katotohanan ito. Para ang ating Panginoon ay makilala natin ang lubusan. Ito ay inihahayag ng Diyos sa atin. Kaya naman, kung gusto nating makilala talaga ang Diyos ng mabuti, makilala si Jesus ng mabuti, dapat una tayo ay maging mabuti. Amen ba? Kasi hindi magpapakilala ang Panginoon sa atin ng lubusan at hindi ihahayag ng Diyos ang mga bagay sa atin kung tayo ay hindi mabuti. Kaya mapapansin niyo po, bakit hanggang ngayon maraming hindi nakakilala kay Jesus? Oo, kilala si Jesus, pangalan lang. Kasi pag tinanggap mo si Jesus talaga sa buhay na ito, maging mabuting tao tayo. Amen po ba? O lalo sa Eucharistia, di ba? Ang paniniwala natin as a Catholic, pag tinanggap mo yung katawan at dugo ni Jesus, ang tinatanggap mo ay totoong katawan at dugo ni Jesus. Kaya nga nakakatuwa kasi may tinatanggap tayo na katawan at dugo ni Jesus. Pero ang tanong, kung totoong katawan at dugo ni Jesus tinatanggap mo, sana nagbago ang iyong buhay? Bakit tumatanggap ka ng katawan at dugo ni Jesus? Hanggang ngayon, wala tayo sa ayos. Wala sa hulog ang buhay natin. Nasaan ang ating paniniwala? Ibig sabihin, tinatanggap mo lang pero hindi mo siya ina-acknowledge. Hindi mo siya tinatanggap ng maayos. Hindi mo siya pinaniniwalaan. Amen ba? Kasi kung talagang ina-analyze natin lahat ng ginagawa natin, katawan, dugo ni Jesus ang tinatanggap mo, pero bakit tayo bad minsan? Nakikinig po ba kayo? Kaya napakahalaga yung pag-acknowledge, napakahalaga ang pagkilala. Hindi lang basta tinatanggap, kundi kilalanin natin
kung ano ang ating ginagawa at tinatanggap sa buhay. Lalo na sa salita ng Diyos sa Ebanghelyo, kapag kinikilala mo ito na talagang yan ay si Kristo, salita ni Kristo, talagang magkakaroon tayo ng maayos na buhay. Amen ba? Kaya po, ang nararanasan ng tao na talagang kumikilala sa Panginoon ay talagang napagpapala ang kanyang buhay kasi totoo ang kanyang tinatanggap sa buhay. Totoo ang Diyos na kanyang pinaniniwalaan. At totoo si Kristo na kanyang kinikilala. Sino ba si Kristo? Si Kristo ang nagpagaling lang naman ng maraming may sakit. Si Kristo lang naman ang nagpadilat ng mga bulag. Si Kristo lang naman ang nagpalakad ng mga lumpo. Amen po? Si Kristo lang naman ang bumuhay ng isang patay. Si anak ni Jairo na patay, muli niyang binuhay. Si Lazarong 3 araw nang nakalibing, binuhay ng Panginoong Yesus. Kaya ang tanong, paano mo siya kinikilala? Paano mo siya tinatanggap? Na parang si Peter, nasabi ni Peter, kayo ang Kristo. Ang ibig sabihin, kayo ang anointed one, kayo ang sinugo, kayo ang pinili. Amen po ba? At ano ang sabi ni Peter, kayo ang anak ng Diyos na buhay. Kaya ang sabi ng Panginoon sa kanya, mapalad ka o pinagpala ka Simon na anak ni Jona, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ng aking Ama na nasa langit. Isipin niyo po, yung pagkakilala ni Simon kay Jesus ay galing pa sa Diyos. Inihayag sa kanya ng Diyos. So, ibig sabihin, napakaganda ng puso ni Pedro. Napakaganda ng kanyang pagkatao. Inihahayag sa kanya ng Diyos ang mga bagay na dapat niyang maintindihan at maunawaan. Alam niyo po, yan ang pinakamaganda na makuha natin sa buhay natin. Na tuwing tayo mayroong mga hindi nauunawaan at naiintindihan, ihahayag sa iyo ng Diyos para maunawaan natin ano ba ang nagaganap. Ano ba ang nangyayari. Amen ba? Kaya sabihin mo sa iyong katabi, mahalaga ang pagkilala kay Jesus. So pagkikilala natin ng Panginoon, una, dapat iayos natin ang ating buhay, maging malinis tayo, maging totoo tayo kay God, at kapag yun ay ating ginawa, ako'y naniniwala, walang oras na hindi mangungusap ang Diyos sa atin. Kaya sa araw na ito, dalangin kong kayo ay hindi nakatulog. Tayo tayong lahat at tayo dumulog sa ating Panginoon. Hawakan po ninyo ang inyong mga daladalahan. Yakapin nyo yan at pikit natin ang ating mga mata. At habang nakapikit ang ating mga mata, kausapin natin ang Diyos na ating tinatanggap at pinaniniwalaan sa buhay. Glory to God, glory to Christ Jesus. Jesus, ikaw ang nagbigay ng buhay at pag-ibig sa akin. Mula ngayon at kailanman pupurihin
Salamat, Lord, sa iyo sa araw na ito. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita na aming pong napakinggan. Ang dalangin ko, Ama, patatagin mo lagi ang bawat isa, patibayin mo lagi ang pananampalataya ng iyong mga anak. At patuloy mong ipagkaloob sa bawat isa na magkaroon ng pagkilala sa iyo at magkaroon ng pagtanggap sa iyo, dakilang Ama. Lord God, salamat sa iyo sa araw na ito. At hinihiling ko lagi, dakilang Diyos, na patuloy kayong maglikha ng mga tunay na anak mo. Mga tunay na sumasamba, mga tunay na nagtitiwala sa iyo. Hayaan niyo po, Ama, na patuloy mo itong gawin sa daigdig na ito para marami ang kumilala at sumamba sa iyong dakilang pangalan. O Diyos, sa lugar na ito, hinihiling ko lagi na silang lahat na naririto ngayon ay abutin ng iyong mapagpalang kamay. Kung sila man ay mayroong mga problema, palayain niyo po sila. Kung sila man ay may sakit at may karamdaman, ang sabi mo, O Diyos, batay sa aming paniniwala, mangyayari sa amin ito. Kaya kung sila ay nananalig sa iyo na sila'y gagaling, sila nga po, Panginoon, ay gagaling. Ama, kung sila man ay mayroong mga kahilingan, ipagkalob mo po sa aking mga kapatid na ito ang katugunan sa bawat kahilingan na ito. At umaasa po kami na sa araw na ito, pinagpala mo na ang bawat isa. Lord, pagpalain mo lagi sila sa kanilang mga pagtatrabaho. Bigyan lagi sila ng tagumpay sa pagtatrabaho, Panginoon. At pagpalain mo rin po lagi, Ama, ang kanilang mga pangailangan sa buhay. Pagpalain mo ang kanilang spiritual na buhay, O God. At pagpalain mo rin po ang kanilang mga mahal sa buhay na sila'y ingatan, proteksyonan, at sila, Panginoon, ay makaranas lagi ng kaligtasan galing sa iyo. At inaangkin namin, Ama, na ang aming mga mahal sa buhay ay nasa tiyak na kaligtasan. O Diyos, salamat at pagpalain mo rin po ang latang hawak ng aming kamay. Basbasan ito at daluyan ng iyong kapangyarihan upang ang mga bagay na ito ay magamit nila sa kapanahunan, upang ang iyong pangalan ay patuloy na maparangalan. At aming aangkinin na kaming lahat ngayon ay answered prayer na. Salamat at sa iyo ang papuri, parangal at pagluwalhati sa pangalan ni Kristo Jesus. Everybody say, Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen and amen. Salamat sa Panginoon at gusto ko lang sabihin sa inyo, meron lamang tayong 2 linggong pagkasama na lang. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because His given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because His given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong, and the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong, let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks, we give thanks, we give thanks. Mga kapatid, ating dasalin ang Salmo 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Siya naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nanatili sa inyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, mood ka at tahanan.
Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagkatiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalingan niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya ay tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay, maging sa gagawing biglaang paglusob pagsapit ng araw. Ni sa anumang darating na salot pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maano. Ika'y nagmamasid at sa panonood iyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinaparusahan, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabutin, ika'y mapahamak at walang daratal, kahit anong uring paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel silang susubaybay. Kahit sangdako ika'y maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayukat silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leyon, ahas na mabagsik, di ka maano sa mga serpiente at leyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanling. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilail ay sasaklolohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamoy nila ay kaligtasan. Maaring ipinid ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupaing ito. Maaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikdan ng kanilang kasamahan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganan. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang kinin mo na, answered prayer ka na. Sa tuwing ika'y dumadalo dito sa gawain, alam kong may tinataas ka, iba't ibang dilim. Sa patuloy mong panalangin, di ka niya bibiguin. Kalooban lang ng Diyos ay
masama. Angkinin mo na. Amen. God bless us always. See you next Thursday. Let's see you tomorrow.